Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pananaw hinggil po sa lumabas na balita, itong pagbaha ng pera. Siyempre, pera natin ng mga mamamayan yon. Mula po yan sa dugo at pawis ng ating pinaghirapan sa pagbabayad ng buwis. No? Halos hindi na makaagapay, lupaypay na ang taong bayan sa pagpiga ng buwis ng gobyerno na napupunta lamang sa pagnanakaw, korupsyon, sistematikong pandarambong na halos ang sagot lang ni Marcos, di daw niya alam paano tayo napunta sa ganitong kalagayan. Talagang tarantado, no? Talagang walang kakayanan na maging pangulo ito si Marcos Jr. Bumaha ng, ang unang labas ay 650 million pesos para sa attendance ng mga alipores ng Malita Group na nagpapatakbo. Malita Group, ha? Alam na natin ang ibig sabihin nun. Mga kurakot, no? Na mga kongresista na nagpapatakbo sa Committee on Injustice hearing. So, mayroon po silang allowance na inilabas 500 million para mapasiguro na ang lahat ng attendance ay majority o walang absent halos. At mayoriya ang papabor sa game plan na durugin sa Committee on Injustice si Sara Duterte. So kung 500 million po yon, mga kababayan, ang inilabas doon sa halos 2 buwan o 1 buwan kalahati, so mahigit kumulang magkano po kung sila ay mga 40 plus, 45 o mahigit. So ang hindi tumatanggap siguro dyan, mga 5-6 lang na hindi tumanggap at hindi tumatanggap na mga kongresista, no? Kagaya po nila Congressman Paulo Marcoleta. So aabot siguro ng mga kung 40 o 39 sa 500, kulang-kulang po tag 20 milyones. Wow! Kulang-kulang sa 20 million pesos ang ipinamudmud ng pamunuan ng House of Representatives doon pa lang sa attendance para durugin at magkaroon ng bilang na panangga sakali pong may mga papalag sa pagdurog kay Vice President Sara Duterte doon sa Committee on Injustice. At ang namumuno nitong kumpas ng pagpapabaha at pagpapalunod sa pera ng mamamayan, itinuturo po sa mga sources na natatanggap natin mula sa House of Representatives sa kanila pong Finance Committee or Department yan, naglilik ng impormasyon papunta po sa atin na ka-Eric aabot yan sa 650 million, and then nung magbutuhan na para sa pag-establish ng probable cause, another 650 million pesos. Kulang-kulang sa 1.3 billion pesos halos ang naimudmod dito pa lang sa level ng House Committee on Injustice. Ang pasimuno, sila Sandro Marcos at si Boji Di Umano ayon sa source, no? So nakakahiya ito at nakakagalit. Nakakahiya ito para sa taong bayan na may ganito tayong uri ng bulok na kongreso. Nakakagalit at the same time na walang damdamin, walang puso ang mga taong ito, kagaya po ng mga itinuturo di umano sa source na si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. at itong si Boji D na itinalaga nila Marcos Jr. at nila Lisa Araneta para maging anino ni Martin Tambaluslos sa pamumuno di umano ng House of Representatives. Pero alam natin, tuta yan si Boji D ng mga Marcos at walang pinagkaiba yan sa esensya sa kay Martin Tambaluslos, no? Kita naman ninyo, no, kahit bulastog at abusado at katarantaduhan ang mga kagaguhan na ginagawa sa House of Representatives dyan sa Committee on Injustice, tuloy lang. Mantakin mo, labagin nila ng lantaran at garapalan ang Bank Secrecy Law. Ganon din po ang Anti-Money Laundering Act at pati na po ang mga ilang batas sa saligang batas natin in the process of impeachment, no? Lalo na ang due process of law, equal protection of law. At kaya nga pumalag din ang BIR, ang Bureau of Internal Revenue, nang gusto nilang bulatlatin at kaladkarin in public. Sana ang mga tax receipts payments na mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Ayun. So, ang unang wave, the first wave ng pagbubuhos ng pera na nilustay at ginamit sa panunuhol dito sa House Committee on Injustice, allegedly ay 650 million.
So kulang-kulang tag 20 million or 25 million bawat mga perfect attendance doon, no, sa mga persecutor o mga tirador ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos at nila Bojiti sa loob ng Committee on Injustice. Mantakin yung mga kababayan, tag 25 million on the average para lang mag-perfect attendance ka. And then ang magbutuhan na, another 650 million ang pinamudmod, no? At ito ay cash, no? Naka paper bag lang na parang nag-shopping lang. At walang palitan, inihahatid na lang sa mga opisina nila. Ang kakapal ng mukha ninyo habang nagugutom ang milyong-milyong Pilipino, habang hindi makapamasada at hindi nabubuhay ang mga hundreds of thousands na mga kababayan nating mga tsuper, mga tricycle driver at mga namamasada dahil sa hindi po maampat-ampat na pagsirit ng presyo ng langis na walang nagagawa ang gobyerno kundi para mag-monitor lang sa katarantaduhan ng mga higante o dambuhalang mga oil corporation na ito at sige ang piga ng buwis sa value added tax or EVAT sa langis. Ayun, namumudmod ang anak ng presidente di umano as per allegations being informed to us, at mukhang totoo naman ito. Sino ba naman ang may lakas loob na magpagalaw ng mga pera? So kasabwat sila ni Bojiti upang ipasiguro na sa loob ng House Committee on Injustice madudurog si Sara Duterte, mababastos siya, mapapahiya ang kanyang pamilya at di bali nang lumabag sa mga batas basta may pera na napangsangal sa bunganga ng mga kawatan at mga mandarambong na politiko na uhaw sa pera nandyan sa House of Representatives. At hindi pa sila kontento pati sa botohan, kaya halos unanimous, no, sila, maliban na lang doon sa mga nag-oppose. Mga kababayan, 1.3 billion pesos ito, at inihahanda na rin di umano ni Sandro Marcos at Bojiti ang para naman sa plenaryo sa 200 votes na target nila. Dapat makakuha sila ng 200 votes ng mga kongresista na mag-affirm ng committee report ng Committee on Injustice na si Sara Duterte ay mai-impeach at itatransmit sa Senado ang kanilang articles of impeachment. So kung 200 yan sa budget po na tag 15 million, edi magkano na naman yan mga kababayan? Another 1 billion ang inihahanda. So 50 million cash ito. Naka-withdraw na daw, naka-ready na doon sa House of Representatives, 50 million during the voting. Mantakin nyo, hindi na projects na para mahalata pa kung sinong binigyan ng mga projects convertible to cash. Kagaya nung nakaraan, no? Doon sa, tama bang computation ni Eric? 200 times 50 million ba is 1 billion? Tama siguro, no? Kasi ang 100 million, ang 20, 2 billion, no? So mga 2 billion pala, mga 2 billion ang inihahanda para dito sa mga buaya na siyang magpapako sa cross sa Vice Presidente para masunod ang kapritsyo ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato na mananatili sila sa poder at tuluyang mawawala si Sara Duterte. So kung 2 billion ang inihahanda sa House of Representatives para lang sa attendance and voting, so i-convert mo yan, so 100 million pala, no? Tama ba? Mga hindi po 50 million, mga 100 million kung 2 billion ang inihanda. Para po ito sa, kasi kung 100 million times 100, that is 1 billion, ano? Okay. So teka, mga kulang ang computation ni Erika, nalikalimutan ko arithmetic ko. Kung tag 50 million bawat isa, edi ang 10 ay 500 million, di ba? So 100 billion ang 1 billion na ang sa 20. So kung 20, 1 billion, so 20 billion. Yeah, that's it. Correct ka na Eric. 20 billion pesos po ang inihahanda para mamudmud ng premyo
mula sa pawis at dugo na pinaghirapan ng mga buwis ng mamamayan. So, dapat tandaan po natin at markahan sino po ang boboto kasi sigurado tayo na binigyan sila ng tag 50 million bawat isa or mahigit pa. Cash ito para lang bumoto kay Sara Duterte na mapapa-impeach, i-adapt ang pulastog at katarantaduhan at mapang-abuso na Committee on Injustice Report at i-affirm sa plenaryo at iakyat sa Senado para magkaroon na ng trial. Ang nakuha kong date ay dapat ngayon pero na-move daw sa May 11 kasi nga inihahanda na ang paglalatag nitong 20 billion cash na ipamumudmod sa bawat isa para ipasiguro ang botohan. And may monitoring system yan, no? Ganon kagulang sina Sandro Marcos at sila Budget D. May monitoring system kasi babawiin din sa iyo pag hindi mo sinunod ang botohan, cash basis Tsaka may mga tao na nakokontak na malamang mga bagman ng mga kawatan ng mga kongresista ang kausap na rin dito ng mga bagman din nila Budget D at nila Sandro Marcos. That's how the money go around here. Diyan sa kalakaran nila sa House of Representatives.